What's up my homie? What's up my homeboy? What's up my chops? Ito, welcome back sa isa na namang episode ng Battle Huddle. Dito lang yan sa Marikita X Tico's channel. At thank you so much po sa mga bago nating viewers, sa mga matatagal na nating viewers, sa mga nagbabalik. Thank you po. Nagpa-pop out sa screen ko yung mga comment, kaya nababasa ko. Thank you po. Medyo busy lang po kasi start na naman po ng klase. May tinatapos po ako ngayong courses sa business management. Kaya may mga electives pa ako na tinatapos, pangalan-ngalan. And then this coming March, medyo mas lalong mabibisi kasi meron pa akong training at isa pang course for preschool director. Kaya sorry po kung medyo mas tutumal yung aking pagpo-post. Pero sisikapin ko po na mag-post at least every week para po sa mga nag-aabang nating mga masusugid nating mga tropa dito sa ating channel. Thank you po sa paghihintay. Next video na po tayo mag-shoutout kasi po medyo maikaklaro lang din po ako kasi dun sa mga ibang nabasa ko na comments lately hindi maganda. Kasi di ko na po sasabihin kung sino, pero for sure alam nyo yun kung sino man kayo. God bless your heart. May mga nagko-comment din na walang kwenta, so ganun. Tapos may nagko-comment na minamaliit ko daw yung mga sulat ng MC. Ang masasabi ko po, please po, huwag niyo po ako pagbintangan sa bagay na hindi ko intention gawin at hindi ko motibong gawin. Dahil ang reaction ko po ay natural. Dahil ito po yung pagkakabuild ng aking sarili. Ito pong pagiging marikita ko ay alter ego ko lang or alter self ko na kung saan ito yung artist side ko. At yung kalahati ng aking pagkatao ay isa po ako dating trainer, TVET trainer. Ito po ay technical vocational educational skill. Ang tinuturo ko po dati ay beauty care, which is Beauty Care NC2. So, at isa po sa naging training ko po ay ang pagiging assessor ng TESDA. At sana po wag niyo po akong pagsabihan ng ganon dahil natural lang po yung pagiging, pag nakakita ko ng kailangan pang i-improve, ay sasabihin ko talaga ng natural. Pero hindi ko po intensyon na maliitin yung mga MC, yung sulat ng mga MC. At yun po, yung dati ko pong trabaho dati sa Pilipinas, mga 2011, 2012, nung isang araw na pagpasyahan ko nung gusto ko ng seryosong career, maliban sa entertainment business, pinili ko yung beauty industry. And then, pagpunta ko naman dito sa US, naging fitness instructor ako sa gym, fitness coach. Qualifications ko po ay TRX, yung nag-exercise ka, nag-workout ka, gamit mo yung own weight, body weight mo. At meron lang kayong garter na nakasabit. And then, Zumba instructor for adults and kids. Nag-fitness coach din po ako. Nag-aral din po ako ng fitness coach. Meron din po akong license ng American Fitness Association. At ano pa ba? At beside doon nga yung preschool teacher ko po, natapos ko po dito sa US. At this coming March nga po yung director for preschool. So, natural lang po sa akin yung nagtuturo. Kaya, pagpasensyahan nyo na po kung may mga pakiramdam nyo po ay minamaliit ko sila. Pero, hindi ko po intention yun. Sa akin po ay suporta po ako sa kulturang Filipino. OPM support. Only supporter ng Flip Top matagal na, since day one. At yun po, gusto ko lang pong iklaro po yun sa lahat na hindi ko po minamalit yung sulat nila. Talagang natural lang. Ito po yung first respond ko bilang isang trainer, assessor, educator, coach. So, ayun po ang masasabi ko. Kaya po please po, piliin po natin yung mga i-comment natin. 2025 na po, magbagong buhay na po tayo lahat. At pinagpa-pray ko po yung inyo pong malawak na pag-intindi
at pag-unawa, 'di ba po? At pinagpe-pray ko rin yung growth at development ng bawat isa. Ayun po. So, peace tayo lahat, love and move on. So, ayun lang po. At ito pong next na request sa ng ating tropa dito sa YouTube. Matagal na daw niya tong request. So, humingi naman ako sa kanya ng paumanhin kasi na-overlap, 'di ba? May mga naka-prepared na ako na gagawin na request and then natatabunan. So, ang daming request at nagpapasalamat ako. I'm very grateful na binibigyan niyo ako ng opportunity na marinig yung boses ko sa side ko regarding sa gantong liga. Thank you so much sa lahat. Kaya ito, ang liham na ito, naalala ko, sabi niya, idolo, ang tagal na ng request ko, sabi niya, John Rico, shoutout sa'yo, Looney versus Aklas. So, Looney versus Aklas 9 years ago, ano na expect ko? Dito ko pagbibigyan yung mga bashers at haters ko na hindi ako masyado magko-comment kay Manong Looney, Manong means kuya sa Ilocano, 'di ba? Awan. So, si Kuya Looney, yung Manong Looney, isa siya sa naglatag ng pundasyon ng standard sa flip top, 'di ba? At ano ba naman ang masasabi ko kay Kuya Looney? 'Di ba? 'Di ba? Kaya tingnan natin ang laban nito, sariwain natin ang laban nila ni Aklas. Si Aklas magaling din siya, tsaka malakas din siya humigop. So, minsan hindi ko matitimbang yung full artistry kung nakagamit sila ng gamot kasi 'di ba, ibang level naman yun ng pag-iisip kaysa yung normal kang nag-iisip. Pero ayokong i-judge yung sulat nila according doon. So, ayoko rin maging bias at ayoko rin masyadong mag-judge ngayon ng todong-todo kasi katulad nga ng sinabi ko, sila yung naglatag ng pundasyon ng flip top. 'Di ba? Pero kung may makita ko na magustuhan ko, sasabihin ko yon ng maluwag sa puso. Kung may hindi ako nagustuhan, sasabihin ko pa rin ng maluwag sa puso. Yan. Let's go. Let's do this. Rock and roll. Pero syempre, bago ang lahat, palagi at parati ko pong shoutout, Boss Enigma. Makikihiram lang po ng video. Hindi ko po intention na mamirata. At yun, God bless. More power sa Flip Top community, Flip Top staff. Let's go. Todo na to. Flip Top, Ahon 5, Day 2, huling laban ng gabi, huling laban ng taon. Flip Top 2014, putaran ng taon na. Maraming salamat sa lahat ng sumuporta. Buong 4 na taon, buong taon na to, buong event na to, Ahon 5. Maraming salamat sa lahat ng MCs na nakasama namin. Buong 4 na taon, lahat ng MCs na lumabas ngayon. Sa lahat sa inyo, lumuwas pa sa malalayo para sa event na to. Lahat ng tunay na suporta online. Puta ka na, salamat talaga. Ito, sa kanan ko, magigay para kay Aklas. Sa kaliwa naman, ang pagbabalik, magigay para kay Looney. Yo, nagpaalam si Looney kung pwede siya mauna. Pahig naman daw, may misa pa daw mamaya. Mauna na daw si Looney. Unang banat, flip top, pakinggan natin. Patapusin natin, MCs. Let's go to MCs Gate. Yo! Ako ang pari ng tugma! Wala akong kinakatakutan, demonyo, kahit gaano pa kapangit ang mukha! Oras na para pabalikin ka kung sa ka man ang galing na lungga kasi mukhang sinapian ka na naman ng 666 na sumpa! Ako ang pupurga sa mga bulating tulad mo dito sa liga na parang Combantrin. Yang estilo mong unorthodox, hindi lang pambobo, pang-abnormal din. Dahil
maging sa tula ang hindi pagtugma ang pinakamalala na mortal sin. Alam ko yan dahil kaya kong tawirin ang underground at mainstream na parang langit at lupa. Ako si Constantine. Pero hindi ako Catholic, Baptist o Methodist. Ako ay pari na lansangan. Tawagin niyo akong ghetto priest. Kaya para lang tong eksena mula sa pelikulang The Exorcist. Kaso babalian ko muna ng leeg to bago pa umikot para may extra twist. Murder, death, kill. Tapos kagabi pa imo-imo. Pagpalumpalo ang ingay-ingay, kala mo ang tali-talino. Sinapian ka na naman siguro ng espiritu ng maling-maligno, pero wag ka mag-alala, Klas. Ako bahala sa'yo, tol. Halika rito. Kampo ng lagim! Lumayas ka sa katawan ng adik na to ngayon din! Nangangayayat na yung tao, wag ka naman masyadong sakim. Wag mo na ring hintayin, magdasal pa ako ng Latin. Hindi ako nagbibiro, kaya ko yung gawin. Exorcisiamos te! Omnis immundo spiritus! Omnis satanica potestas insecta diabolica! Omnis halitosis, malaechas, tirgas, mejas, ilmas! Di mo naiintindihan? Kailangan ko pa bang isalin sa Tagalog at pabagalin? Ang sabi sa akin ng mahal na ama natin, kung gusto mo ikaw ay kanyang patawarin na tuluyang pagpalain, kailangan araw-araw ka manalangin ng 666 na ama namin. Bago matulog at pagkatapos kumain. Bawal Tagalog, dapat yung Latin. Paano yan? Di ka naman marunong mag-Latin. Bihira ka lang din matulog at kumain. Eh di ibig sabihin lahat ng ginawa natin dito, baliwala rin. Pero dapat magpasalamat ka. Magpasalamat ka dahil tinanggal ko sa katawan mo lahat ng masasamang espiritu at mga engkanto. Si Lucifer, si Baal, si Mephisto, pati si Diablo. Salamat sa lahat ng mga anghel, kirubim at mga santo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ang lyrics kong mala-impacto. Ang helmet. Iyon, ang nostalgia nun, no? Iba talaga yung dati, yung sulatan dati, yung patawa dati, classic. At saka, di natin maalis yung rhyming kay Manong Looney dito eh, 'di ba? Talagang project niya talaga na sa bawat bara, sa bawat linya ng mga sulat at liriko ko ay ira-rhyming ko sa ayaw at sa ayaw nyo, 'di ba? So, yun, nakita ko naman yung yung sulat niya doon, 'di ba? Talagang kinamit niya at nakamtan niya yung pagra-rhyme doon sa bawat bara niya. At para sa akin, napaka-classic nito kasi makikita na natin yung evolution of flip top dito. Come on, man. Come on, diba? So, kumbaga mula noon sa paggamit ng bato. Diba? Paggamit ng bato hanggang sa matuklasan yung paggamit ng apoy sa pagluluto. Diba? Sa pagsusunog ng kilay. Diba? Nakagamit na ng kandila. Kaya ang nostalgia nito para sa akin at wala akong matulak habigin dito sa laban na to. Talagang isa to sa bumuo ng dalaga days ko eh. So, eto nga, diba? Ito yung sinasabi ko na long hair si Enigma. Ito yung mga moment na
ini-stalk ko yung Facebook niya na hindi naman siya nagpapalit ng profile picture. So, dalaga days, di ba? Let's go, Aklas. Unang banat kay Aklas, pakinggan natin oh. Marlon! Putang ina mo! Maligayang madugong pagbabalik! Pero ramas, putang ama mo! Wala nagbago sa'yo! Adik! Luni! Putang ina mo! Ang lakas ng tama mo! Ako ba napili mo? Putang ina mo! Mas malakas ang tama ako! Diyan ka nagkakamali! Akala ko ba? Hari ng tugmato! Bakit ngayon ka namang ahon? Tumatangging dumigmato! Ano kung bakit? Sinat niya ang laban namin, promo! Tangina capital P, pusi ang gago! Pusi ka talaga! Wala kang pakialam sa style kong unorthodox! Para sinabi mo na yung bobo si Batas! Dahil ayaw mo na style ni Aklas! At wala akong pake kung kanang kamay ka ni Kiko! Patay na yung tao! Bakit ka pa nandito? Bumalik ka na sa kabaw mo! Tinatawag ka na ng hipokritong master rapper mo! Kakain na raw kayo ng bato! Hindi ko alam kung bakit ito nagkaganito. Siguro, sa kakahigop mo nga sa bato. Ang tanga-tanga mo, kailan pa naging sabaw ang bato? Oo, demonyo! Sobrang demonyo ko! Alam mo kung bakit? Nung nagpa-practice kayo ng kasama mo, sumasalisi ako. Up and down, tinitira ko yung misis mo. Kaya medyo mahina ako ngayon. Nakarami kasi kami. Sobrang dami! Parang unlimited rice mo. Kaya uwi! Bago pa kita busugin ng wala impactong lyrics mo. Uwi! Umuwi ka na, tangina mo! Palang banat, Looney, pakinggan. Round 1 ni Aklas, medyo maikse, pero dun sa iksi na ibinigay niya kay Looney, parang halos rebat siya eh, 'di ba? Parang more on binalik niya kay Looney yung mga sinabi niya, like yung about sa sulat na mala impacto, 'di ba? And then medyo personal, 'di ba? Tinira niya ng about sa asawa, kaya feeling ko mas masakit yung binigay ni Aklas, kaso nga lang hindi ganun ka pulido yung sulat, pero para sa akin mas masakit na tama yun, lalo na nung dinamay ni Aklas si Kuya Francis M, di ba? Rest in peace po. Medyo masakit yun kasi di ba, tinuturing niya niyang kumbaga mentor si Kuya Francis M, and then all of a sudden binaboy lang din dito ni Aklas, kasama siya, 'di ba? So para sa akin masakit na personal 'yon, 'di ba? Kaya let's go round 2. Sabi mo nagsasyabu ako? Doon ka nagkamali. Siguro nung bata ka kulang ka sa palo, kaya ngayon ka nagbabawi. Ang ina mo? Nakasyabu ka lang, feeling mo, bad boy ka na nasobra? Anong feeling mo sa shabu? Hardcore yun na droga? Alam mo kung ano tinuturo ko sa braso ko? Laso na ng kobra! Naglatin na ako ng lahat, parang wala pa rin nangyari. Tangina, baka naman baka mental hospital na kailangan mo, hindi na pare. It's your freestyle! Di ko to kinabisado. Di naman kasi kita nilabanan dito para magpasikat at manalo. Nagbalik ako kasi namimiss ko naman yung ng entablado at saka balita ko, yung flip top hindi na tinatao. Dahil sa pinaggagawa mo. Nung nalaman ko ito makakalaban ko, ako'y napailing. Enigma, sabi ko yung magaling, hindi yung may tililing. Walang pag-asa manalo sa akin to kahit nakatiting. Alam mo kung sino kamukha mo?
Si Tado, nung isang linggo na siyang nakalibing. Oh. Kaya Philip Ching, wag kang feeling king. King ina mo ka, hindi ka nga mukhang living thing. Hindi ka mukhang living thing. Sa kakasinghot mo ng rugby sa bote ng Hidden Spring, mukha ka ng bangkay sa deleted scene na galing sa pelikulang hinango mula sa pinakabagong nobela ni Stephen King. Ibig sabihin, hindi lang yung mga ngipin mo, pati gilagid mo nangingitim. Kaya sa tuwing ikaw ay ngumingiti, dumidilim. Ano ba tatak ng toothpaste mo, ha? Krispy Kreme? Bakit di ka na lang magpaka-Mr. Bean at gawin mo Listerine yung Mr. Clean kasi hinangamoy-amoy sinuka ng lasing na beer at gin. Mixed with crispy itik, chili, dili, sizzling, sisig, chicken wings at Pritos ring. Hindi lang yon, may ibis rin. Pinakitaan ko lang si Philip Ching kung paano gumawa ng killer scheme. Tipong round 2 pa lang mapapasigaw na kayo ng finish him. Hindi ako makapaniwala kasi na nakikipagtagisan ako ngayon sa isang kampiyon na hindi pa naliligo ng 11 taon. Sa lakas ng baktol, wala nang mabisa na sabon pero proud siya sa anghit niya kasi pinagpawisan niya daw yon. Ito na ba yung kampiyon? Kampiyon ng isa buhay? Bakit parang hindi siya? Mas magaling pa yata dito yung mga pinapakit namin pag may gig kami sa probinsya. Utang panis to sa akin parang kinamay na palabok at pansit na nakalimutan kong ipasok dun sa rep. E suot mo maghapon na damit, amoy pang ilalim na baro ng matabang arabong may sakit. Alam mo bang para lang makapaghanda ako sa mabaho mong anghit at maladragon mo na Brett, 2 araw ako nag-ensayo mag-rap sa loob ng baradong portalet? Ngayon, alam mo na kung ba't ako galit! Sinayang mo ng oras ko, anak ng puta, shit! Sigaw lang ng sigaw, baka para walang kabit! Sino naiihi dyan? Nagugutom? Gusto magpagupit? O pwedeng bumawas muna saglit, text-text na lang pag-round ko na ulit. Time! Paano ba na, Taklas? Pakinggan. Eka nga ang sinyo eh! Sa round 2, kombinasyon no, ng pagpapatawa at ng pagsaseryoso. Nakakatawa yung ibang part and then alam mo yung parang hindi ko masyadong masabi, hindi ko alam kung makaka-relate yung iba kasi ganun yung pakiramdam ko pag nagpapatattoo ako. So kapag nagpapatattoo ka, may part na masarap, may part na masakit. So yung nginig niya kasi parang nakaka-addict yung vibrate nun sa balat. So parang papunta ka na dun sa parang ma-addict ka na pero biglang mawawala. Yung parang ganun. Mahirap explain pero parang ganun yung na-visualize ko dun sa binibigay ni Manong Looney, no? Na parang may tattoo session. So, yun. Let's go, class. Mahina! Mahina, mahina, mahina! Ilang buwan mong preparasyon? Isang araw at isang gabi ko lang ginawa! Eto na ba yun? Yung idol nyo? Idol nyo to? Nilabanan ako promo? Tangaya! Anong champion? Champion ka? Freestyle champion ka? Sabi mo dati, freestyle champion ka. Ano yan? Sigarilyo, sabon. Anong laso ng cobra? Tanga! Ihi ko yun! Ang dami mong nalalaman! Hindi mo naman inaaral ang buhay ko! Wala kang pake kung ganito ang aking galawan kasi hindi naman ako dito taga-Kalawakan! Galing ako sa pinakamalayong hindi mo mararating! Pari ng tugma! Talaga? Hindi naman porket na ikot mo ang mundo, narating mo na yung malayo. Sa langit ka nang galing, hindi kita nakita doon. Sa sobrang taas na narating ko, nabangga ko si Jesucristo. Ano? Kaya mo? Malamang hindi. Kasi, wala ka na bang lakas, Looney? Tin, 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 tin. Magkano ba yan, Looney? Tin, tin, tin. Tanga! Wala nang 150 ngayon! Lowest 5 is na! Tasiklaway ko,
oh. Patitingin ako! Ano? Pakita nyo! Nagbabalik na! Ang pinakamalakas pa! Ang pinakamalakas pa! Ako! Hindi mo ko kilala eh, no? Ako, planeta, ginagawa kong pulbos! Ako ang ama ng pinakamalakas sa kalawakan! Tawagin mo ko si Thanos! Talagang praning ako! Praning na praning na praning na praning! At wala kang pake kung ako hindi natutulog. Kaya ako hindi natutulog, binabantayan ko lang ang sarili ko! Dahil! Ay. Ang classic nun, no? Ang classic nun. Grabe. Alam mo yung si Aklas meron siyang tinatagong mga hugot na pag narinig mo, parang ang galing nun na. Diba? Ang galing nun na. Yung, alam mo yung sulat niya parang hindi prepared, pero meron pala siyang pin-repair. Yung parang ganun si Aklas na hindi siya consistent Hindi siya consistent na alam mong magaling. Alam mo siya, may pabigla-bigla siyang hugot na binibigay sa'yo na nakakaaliw, di ba? Kaya, magkaiba sila talaga ng magkaiba sila ng level ni Manong Looney, si Aklas. Magaling siya sa ibang bahagi, di ba? Ibang way. Magaling si Manong Looney sa paraan niya, di ba? So, ganun. Let's go. Huling banat, Looney on 5. Yo! Yan na ba pinakatatago mong alas? Kung yan lang din ang ipapamalas mo, Aklas, dapat pinutok ka na lang ng tatay mo sa labas o kaya sana nilunok na lang ng nanay mo yung katas. Sisigaw-sigaw, mamura-mura, tapos rapper na agad. Tarantado, madali lang magsalita ng ganyan, lalo ko yung pagka-squatter mo, sagad. Parker na bangag, snatcher ka ng bag. Dapat ginagawa dito, ninel cutter yung bayag. Mag-ingat kayo dito kay Philip. Ibang klase to na snatcher. Tingnan mo, mas maliksi pa siya sa dancer. Pag hinaplutan ka ng cellphone nito, kasama pati charger. Mukha kang miyembro ng istribugang. Hampas lupang nilalang na puro syabulang at inuman ng alam pero wala akong pakialam kung ang bituka mo'y halang. Nakapatay ka na ba talaga? Ha? Doon ka sa presinto magyabang! Akala ko pa naman kaso nito homicide o di kaya frustrated murder. Malaman-laman ko nang istapa lang pala sa Angel's Burger. Nakakahiya ka? May paaklas-aklas pa, di naman nagbabayad ng buwis. Pero mo, itsura mo, mukha kang asset ng pulis. Ba't kanya kakabayat? Anong sinisingot mo? Diet Coke? Ganito itsura ng lamok pag sinilip nyo sa microscope. Ang payat mo na, Philip. Magtututulog ka naman. Halos bungo ka na lang. Partida, busog pa siya niyan. Sa sobrang payat, mas mataba pa yata yung buto sa laman. Ako mukhang adik lang, ikaw buong katawan! Pero matindi naman pala si Aklas eh. Kaya pala palagi maraming laban. Matindi naman pala yung bata, matindi pangangailangan. Gusto agad makatapat, veterano na sa larangan, desperado magkapangalan. Sip-sip tae kay Enigma para lang ako ay malabanan. Sip-sip tae, Malabanan. Talaga kailangan ko pang bagalan para labas ang palakpakan. Ikaw ang may kasalanan kung bakit nabobobo kabataan. Sinasanay mo sila sa mga bara mong puro lang kababawan. Intergalactic hip-hop, gusto mo na mga barang pangkalawakan. Yung tipong simple lang pero pangkalahatan. Madali lang yan. Ikaw yung moon, ako yung sun. Lagi mong tandaan, kasi isang buwan mong pinagpuyatan yung mga bara mo para lang gandahan, samantalang ikaw isang araw lang kitang pinaghandaan. Ngayon, ililibing na kita ng buhay! Pero hindi sa sementeryong nakabase sa norte. Ibabaong ko to sa bakanteng lote sa may sapote kasama ng mga bakal at bote. Hindi ka na makakabahon kasi papatagin ko ng graba at adobe yung kalsada para doble. Tapos papatagin ko ng basketball court at saka paradahan ng kotse.
Yung panaginip ng alikabok na Papatagan to'y ko. mistulang mga ilusyong nawala. Akala ko kakompetisyon ko na to, puta, pampakondisyon lang pala. May paklas-aklas ka pang nalalaman, ilusyonan ng bakla! Evolusyon nga, hindi mo magawa, revolusyon pa kaya! Tay! Ayun. Isa sa ano yun, no? Isa sa magandang wordplay yung about sa sip-sip tayo kay Enigma, 'di ba? Yung about sa Malabanan, 'di ba? Kasi yung Malabanan yung ano yung company na taga sip-sip ng tae, 'di ba? Sa anong tawag doon yung sa buta sa may laglagan ng ipunan ng tae. Ano ba tawag doon? Hindi imbornal May isa pa. Paki-comment nga kung maalala nyo. Hindi ko alam. Nakalimutan ko. Pero basta yun. Yun. Di ba yung shoota ng tae? So yun. Ang ganda nun. Ano pa ba? Medyo may conflict lang dun sa papatagin ko ng basketball at ng parkingan ng kotse. Medyo na baka na tongue twist lang siya doon. So anyways, daming nakakatawang memories dito, no? At isa sa naging magandang pundasyon to ng flip top kasi makikita nyo talaga yung pagkakaiba ng before, 'di ba? Before and ngayon, yung sa kasalukuyan. Makikita talaga sobrang layo na nung pagsulat, 'di ba, ng mga MC ngayon. Medyo curious na sa sa paligid. Medyo mas naging malawak na sa pagsulat ngayon yung mga MC. Kaya, kudos sa mga bagong MC ng henerasyon. Ano pa ba? Talaga kasi dati, katulad nito, target mo, pasayahin mo yung tao, no? Kumbaga, more on crowd reactions, more on masa. Yung dating nung sulat nung dati, di ba? Kaya, kailangan mas relatable yung mga binibigay mong pyesa, 'di ba? Yung pagkuha mo ng mga audience, 'di ba? Kailangan mag-gets nila 'yon, 'di ba? Kung kailangan mong i-slow mo para mag-gets nila yung fans mo, 'di ba? Gagawin mo para sa crowd reaction. Pero 'yun, nakita natin na 'di ba? At kumbaga, tong laban na 'to isa sa pinaka matindi 'to, 'di ba? Nung mga una, imagine mo 9 years. Game class. Huli ba na, Douglas? Walang pinagbago, wala kang nagbago. Hindi ka nagbago, ganun ka pa rin. Ganun ka pa rin. Ikaw pa rin yung luning tao lang. Ganyan talaga mga reference, mga kung ano-anong sasabihin niya, mga ganito. Puta, naparibasa, tao lang. Hindi naman ako tao Di ba? Pure alien breed to. Nandito ako sa planeta nyo kasi sasakupin na namin kayo. Kung merong flip na observer, ako naman, alien observer, kayo yung mga living ko. Ito sana kukunin ko to Kukunin ko na to. Kasi minsan binubigan ko, mga ganyan. Ron yan. Ay, si Ron, kasama mo yun! Tapos yung naging bandistic pigas, naging baduy kayo parang Arpinigas. Arpinigas? Yung negro bang Pinoy? Tanga-tanga yung mga parang to, tanga rin. Ang tatangan nyo talaga. Alam mo, kapag tinulak ko to, doon ka lang makakatigim ng pollen. Yun ang good shit. Mga bara mo, bad shit, parang bricks the twang. Langapin mo ang hininga ko, na kasing lakas ng Stokes ni Master. Naintindihan mo? Siguradong saldo sa akin to, kahit mag-abono ang kanyang partner. Hoy, isa ka lang dambuhalang scorer. Taga-tarya ng tawas to. Siraulong gagot to. Latin-latin tanga, wala kang pagmamahal sa sariling wika mo. Paano ka naging Pilipino? Mas Pilipino pa ako sa'yo. Magpapakondisyon, ano nga manok? Sampo naman dyan! Tilakok naman dyan! Rosario, ulol! Yung Rosario nasa Cavite, nasa amin! Bakit nasa iyo? Ninakaw mo! Leonie! Ibalik mo na yung Rosario! Ako sinasabi sa'yo, sinabi sa'yo paghawi namin ng damo nakita namin yung mga paraphernalia mo. Grabe to, Sky! Tanga na! Reliyoso ka, tanga! Reliyosong unggoy! Ipapasaguba kita sa mga iba't ibang klase ng mga insekto! Kakagating ka ng ipis!
Lalaplamig ka ng putakte! Kukuligligin ka ng mga kuliglig! Isa-isang dadapo na ang mga paru-paro! Ang mga paru-parong itim na mula sa iba't ibang klase ng lalim ng karagatan kung saan nandun at natatago ang isang halimaw. Halimaw na mabilis tumira parang pulalakaw. Araw? Araw na lang pala eh! Ako kalawakan! Sa aking ketol, sakop lang kita tol! Binibigyan mo ng sinag yung mundo ng mga tao! Yung mundo ng mga bobo, kagaya mo! Idol! Tanga, hindi yun ang pangalan mo! Kaya wag mo kaming tatawaging idol dahil di naman yun ang pangalan namin, mga tangang-tagahanga! Tanga-tanga! 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 Higupin! 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 Tangina mo, Luni! Putangin na nyo lahat! Di ko lang kayo dadalawin! Sa inyong panaginip, aaraw-arawin ko kayo! Parang paggamit mo ng bato, butangin na mo! Huwag ka nang magmalinis! Iisa lang ang kulay ng ating bungo. Kulay puti. Time! Grabe. Grabe. Sinabi ba yung panalo dito? Mahirap to i-judge kasi ano pa to, sobrang classic na ito. Hindi ko pwedeng anuhin to, kumbaga, wasakin yung momentum. Ang nagustuhan ko kay Aklas, yung surround 3 niya, yung about sa pagmamahal sa sariling wika. Ba't ka naglalatin, 'di ba? May sarili kang wika. Maganda naman 'yon, no? Maganda 'yon. Pagpapakita 'yun ng pagiging makabansa. At yun yung gusto nating maipanatili sa ating kultura, ituro natin sa mga anak natin yung pagsasalita ng sariling wika kasi sa panahon ngayon ng mga bata ang galing mag-English, 'di ba? Panoorin mo lang ng YouTube, ng TV, ng mga cartoons, Peppa Pig, 'di ba? Ang galing nila makuha yung accent, 'di ba? This is my brother George, 'di ba? Ang galing nilang madali silang matuto, kumbaga. Kaya sana i-prioritize natin, naturuan sila ng wika natin, Tagalog, kung kayo ay Bicolano, De Bicolano, Ilocano, Cebuano, Davaoenyo, di ba? Yung mga iba't ibang dialekto natin. Dahil yun ay mapapamana natin sa kanila. At kung mangibang bansa sila, di ba? Hindi sila mabebenta dito, di ba? Kung marunong sila ng lingwahe natin. Kaya yun. Ano pa ba? Napaka-classic talaga. Grabe. Grabe. Kinikilabutan nga ako kasi naalala ko yung dalaga days ko. Masarap lang din kasi, di ba? Yung mga panahon na wala ka pang masyadong pinaproblema, tatambay ka lang, iinom, malalasing, gagapang, pag nalasing. Yung mga ganung mga days ko to eh. Ganung days ko to. Kaya parang, nakakamiss maging tambay dati. Tapos nung tumanda ka na, dami mo na problema, dami mo na kailangang maabot, diba, ma-achieve. So, kumbaga, hindi lang flip top yung naalala ko dito, kundi yung pagkatao ko rin. So, thank you so much sa kaibigan nating si Jan Rico. Wow. So, sino panalo dito? Meron ba? So, ano pa ba? Ano pa ba nagustuhan ko kay Aklas? Maliban doon. Maganda din yung about sa Rosario. Yung Rosario, nasa amin yun, nasa Cavite. Ang ganda ng ng intonation niya ng Caviteño, di ba? Ang sarap pakinggan ng pagka may napapakinggan ako ng mga ibang dialect or like yung tono. Minsan Tagalog pero may tono pa din. Ang sarap pakinggan, parang music sa aking tenga. Yun. Yung parang lugar, ginawa niyang literal, di ba? Sininakaw mo kasi pintas niya Rosario. Ang ganda nun. Ganda na lang laro nun. Ano ba? Ano ba ending nito? Di ko na maalala. Yo, Flip Top, Round 5, Day 2, huling laban ng taon. Grabe yun. Magigay sa pabes para kay Luni at kay Aklas. Pasensya kanina, tagal na nag-aarap na urado. Kasi yung laban na to, gagawin na lang promo para sa inyo. Happy holiday sa inyo lahat. Maraming salamat sa suporta nyo. Magigay sa pambeses para sa anong dalawa, pare. Luni at Aklas, salamat sa suporta nyo, pare. At So yun, promo, 'di ba? Ang lupit ito para sa promo, 'di ba? Congratulations. Grabe, sobrang laki na at haba na ng tinakbo ng Flip Top. Sobrang naging thankful tayo sa mga
naging sinaunang tao nung flip top, mga taong nagpakita ng example, ng magandang example at hindi magandang example. Thank you sa inyong lahat. Na-appreciate natin yun, no? Na-appreciate natin yung laban na yun. At isa sa pinaka matinding laban yun nung panahon na yun, 'di ba? May mga social awareness din ako na nakita actually sa laban na to. Isa sa pagkamatay ni nung isang komedyante, 'di ba? Hindi mo rin talaga minsan masasabi. Naalala ko lang, kwento ko lang mabilis kasi si Tado ba yun? Tado yun, 'di ba? After nila mag-shooting, nakisakay lang siya pabalik. So, imaginein mo na sa isang desisyon mo, hindi mo alam na yun na pala yung ending nung buhay mo. 'Di ba? So, parang may mga time na minsan, sana kung hindi pala ako nakisabay sa kanila, baka buhay pa siya or something ganun. Mapapaisip ka din talaga minsan sa sa takbo ng buhay, 'di ba? Minsan may ganun din ako May parang butterfly effect din ako. Pero anyways, thank you sa request. Sa tropa nating si John Rico, at mabuhay ka sa paghihintay mo. Thank you. At yan. Kita kasi tayo sa susunod pa na video. Ako pa rin ang inyong bata lahat ulit ng taon. Please follow, like, share, subscribe para sa more videos. At kung meron tayong choice na maging mabuti sa ating kapwa, piliin po natin palagi yung pagiging mabuti at inormalize po natin yung kindness. Dahil kapag nag-spread tayo ng kindness, babalik yun sa atin, 'di ba? Ng mas bonggang todong-todo na to na kindness. At hindi lang sa iyo kundi sa family mo. Pagpa-pray ko po tayong lahat na maka-recover sa reaction video ko po. Ingat pa rin po tayo palagi. Hindi natin masabi yung aksidente sa kalsada habang naglalakad or sa bahay. Kaya, yun. Kita-kits po tayo. Walang iwanan. Kita-kits tayo. See you in Pilipinas. Peace, love, move on. Love you all. Hey, I heard a song by Andrew E. back in 90s. I can't believe it. I'm like, what's this? Humanap ka ng pangit at ibigin mo ng tunay. Ganto ba talaga dapat ang maging patnubay? Di ko akalaing ito ang aking gabay sa pagpili ng makakapiling sa buhay. Mga lalaking puso ko'y ginarutay sa kantang ito, aking isasalaysay. Sinabi mo sa akin na mahal mo ako, pero bakit ngayon iba ang kapiling mo? Pinaasa mo ako na parang estupido. Puso ko ngayon pinagloloko-loko. Di mo deserve ang pag-ibig ko, hoy gago. Pakay mo sa akin ngayon ay bistado. Sa laro ng feelings ako'y llamado. Romantic staging aking praktisado. Salamat na kilala na kita, ang lalaki ng buhay ko. Di ko hahayaan na magkahiwalay tayo. Salamat na kilala na kita, ang lalaki ng buhay ko. Di ko hahayaan na magkahiwalay tayo. Ilang beses na akong nagmahal, ilang beses na di nasaktan. Naalala mo ba mga pangakong binitawan habang nakaluhod sa aking harapan? Ililibot kita sa aming lupain habang kumakain ng caviar sa hardin. Gagawin kitang reyna sa aking palasyo, sa ating kasal buong hasyenda imbitado. Taka lang, time out, ayoko na sa lalaking puro salita. Wag akong lokohin mo. Tapos na ako sa ganyang laro. Alam ko na ang inyong mga taktika, hindi na sa akin yan uubra. Meron akong pangontra sa abracadabra. Buti na lang nakinig ako kay kuya. Salamat na kilala na kita, ang lalaki ng buhay ko. Di ko hahayaan na magkahiwalay tayo. Salamat na kilala na kita, ang lalaki ng buhay ko. Di ko hahayaan na magkahiwalay tayo. So I met my reality
so no more expectation. Alam ko naman nung una pa ikaw ang destination. Feeling the hit, kakaibang sensation. No dirty mind, pero sexy imagination. I don't know about you, but I know about me. Parang sa Kaguchi, ikaw ang Final Fantasy. Saktang ka, never in my life, wala sa aking kokote. Damdamin ang init mo, ayokong magkapote. I wish you like me more the way I do. A kiss from you is like a dream come true. A never-ending love from me for you. Kahit walang I love you too. Ang panalangin ko, the best would happen to me. I wish sana sometimes you dream about me. I guess the quest, I passed the test. I'm not lucky to have you, but I'm blessed. Salamat na kilala na kita, ang lalaki ng buhay ko. Di ko hahayaan na magkahiwalay tayo. Salamat na kilala na kita, ang lalaki ng buhay ko. Di ko hahayaan na magkahiwalay tayo. Sa